Sa nakaraang kaganapan ay natapos tayo sa paglaya ni Pujendong sa tulong ng kanyang kasamahang si Lei Chendao, bukod dyan ay napagpasyahan rin ng dalawang paslangin ang ating bida dahil sa kani-kanilang galit rito bago silang dalawa sabay naglakad paalis. At maya-maya lang ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa isang mabilis na kotse, ilang sandali pa ay tuluyan na ring huminto ang sasakyan sa tapat ng Tido Restaurant kung saan pinangunahan ng babaeng tauhan ng ating bida ang paglabas sa kotse. Matapos silang makababa kasama si Finzon at si Tank na isa rin sa tapat na tagasunod ng ating bida ay itinuro ni Miss Liu kay Finzon ang isang kotse mula sa di kalayuan, ipinaliwanag niyang sasakyan ito ni Lei Chendao at sinabi niya ring sa lugar na ito ang lalaking iyon magsasagawa ng pagdiriwang mamayang hapon. Gayunpaman sawang-sawa na ang ating bida kalalabas-pasok ng paulit-ulit sa Tido Restaurant gayong pakiramdam na niya ay magkakasakit na siya pabalik-balik sa lugar na ito. Kaya naman inutusan niya ang kanyang tauhang bukas na bukas rin ay nais niyang alisin nito ang gusaling ito dahil hindi na niya gusto pang makita ang building na nakatayo. At sa sinabi ng ating bida ay agad naman itong sinunod ni Miss Leo nang walang pagdadalawang isip kasabay ng kanyang pagluhod upang ipakita ang kanyang pagbibigay galang. Matapos ng ating bidang bigyan ng utos ang babae ay agad na rin niyang inakit si Tank na pumasok na sila habang pareho may pilyong ngiti senyales lang nagagawa na naman ang mga ito ng kalukuhan. Bukod doon ay sinabi pa ni Tank na mukhang magkakaroon ngayon sila ng totoong bakbakan. Subalit sa mga punto ring iyon ay may isang puting kotse ang huminto sa tapat ng eksaktong restaurant na papasukin sana ng dalawa, at sa unang tingin pa lamang ay agad itong nakilala ng ating bida kung saan ang nilalang na ito ay ang lalaking nang iwan sa kanyang tiyahin kaya naman pinigilan niya muna si Tank na lumakad. Sa kabilang banda ginabayan ni James ang kanyang tiyuhin paloob, nakangiti nitong sinabi sa hibang na lalaki na dito ang daan. Samantala nang makita ni Finzon ang sabay-sabay na pagdating ng maraming mga kalaban ay labis siyang napangiti na para bang nakahuli siya ng mga malalaking isda sa isang buntog lang ng lambat, kaya napasabi na lamang siyang mukhang magtatagal pa sila sa lugar na ito upang magtingin-tingin kung sino pa kaya ang malaking isdang darating. Maya-maya lang sa loob ng restaurant, itinaas ni Lei Chendao ang kanyang baso at ipinangalandakan niya sa lahat ng mga naruroon na masaya siya sa pagdalo ng mga ito sa kanyang pagdiriwang para sa katapusan ng kanyang seclusion. Hindi rin katagalan may isang matanda ang pabahagyang lumapit kay Lei Chendao at nagbigay galang, tinawag nito ang hibang na Mr. Lei sabay sabing hindi niya maramdaman ang enerhiya nito mula sa kanyang kinatatayuan ibig sabihin lamang na mas malakas ito sa kanya, kaya't inaasahan nila ito sa hinaharap. Samantala, sa umpisa ay nilaklak muna ni Lei Chendao ang wine sa kanyang baso at saka tumawa ng malakas sabay sabing sama-sama nilang paunlarin ang Ocean East. Sa kabilang banda habang tahimik na pinagmamasdan ni Mr. Liu si Lei Chendao, sa isip-isip niya ay hindi niya makalimutan ang ginawang pagkidnap ng hibang na taong ito sa kanyang anak kaya naman napatanong siya sa kawalan na anong lakas naman ng loob nitong imbitahin siya rito. Hindi rin nagtagal bigla na lamang mabilis na lumapit si Lei Chendao kay Tandang Liu, at sinabi niya kay Tandang Liu na gusto niyang bumili sa Dragon Estate nito sabay tanong kung ano ang palagay nito sa kanyang mapayapang alok. Nang marinig ng ilang individual sa kabilang tabi ang alok ng mayabang ay labis-labis ang kanilang tuwa gayong para sa kanila ay magandang pagkakataon ito para kay Patriarch Liu, sapagkat aalis na ang grupo nito. Subalit sa mga pinagsasabi ng mga hibang kung saan isa narito si Lei Chendao ay hindi naman dito pumayag si Tandang Liu habang dahan-dahang tumatayo upang umalis, ngunit bago iyon ay sinabihan niya muna si Lei Chendao na kinalimutan na niya ang nakaraang pangyayari na ginawa nito sa kanyang anak. At isa pa ay isa itong manlalaban samantalang siya ay isang negosyante, kaya't sa tingin niya ay hindi magandang ideya ang magtrabaho sila ng magkasama. Kaya naman gumawa siya ng isang hand sign senyales ng pagbibigay galang, sinabi niya kay Lei Chendao na ngayon ay aalis na siya kung wala na itong sasabihin pa. At habang siya ay naglalakad palayo ay hindi niya maiwasang mapasulyap kay Lei Chendao, sa kadahilan ng batid niyang may iba itong pakay na nais nitong makuha mula sa kanya kaya siya nito inanyayahan. Gayunpaman bago pa ang matanda tuluyang makalabas sa hotel ay muli siyang nakaharap ng isa pang gahaman kung saan hinarang nito ang daan ni Patriarch Liu, at habang natatawa si Pujendong ay sinabi niyang halos isang taon na rin noong huli silang nagkita, ngunit masasabi niyang wala pa rin itong pinagbago sapagkat mainitin pa rin ang ulo nito. Laking gulat ni Tandang Liu nang makita niya sa kaganapan ang hibang na matanda, napatanong siya na di ba nasa bilangguan ito kaya naman ano ang ginagawa nito dito.
Subalit nakangiting sumagot lamang si Pu Zhendong kung saan patanong niyang sinabi na kung mayroon pa ba dito sa Ocean East ang hindi kayang gawin ni Lei Chen daw. Sa kabilang banda napangiti si Lei Chen daw sapagkat walang bagay na nais niya ang hindi napapasa kamay niya kaya sinabihan nito si Tandang Liu na mas mabuting ibigay na nito ang kanyang nais. Kaya naman upang maisakatuparan ang kanyang kagustuhan ay walang pag-aalinlangan niyang inatake si Mr. Liu sabay pinapili niya si Tanda kung alin sa dalawa ang kanyang pipiliin, ang inani ba nito o ang kanyang kamatayan sa kanyang mga kamay. Ilang sandali pa sa lakas ng pinakawalang atake ni Lei Chen daw ay bumagsak si Mr. Liu sa sahig habang iniinda ang natamo niyang panloob na pinsala, at nang makita ito ng kanyang anak at ilang tauhan, lakas loob silang dali-dali kumaripas ng takbo patungo sa matanda upang magbigay ng agarang tulong. Kasunod noon ay agad pumalibot ang lahat ng tauhan sa matanda, habang ang kanyang anak naman ay ginabayan siyang makatayo sabay sabi kay Lei Chen daw na huwag nitong hawakan ang kanyang ama. Samantala nilinaw ni Tandang Liu sa hibang na si Lei Chen daw na hindi siya ang nagmamay-ari sa pinakamaraming bahagi ng Dragon Estate, kaya't dahil roon ay nangangamba siyang maling tao ang hinahanap nito. At sa pag-amin ni Mr. Liu ay hindi na ito ni Lei Chen daw pinilit pang magsalita gayong halata naman ditong hindi ito nagsisinungaling, ganoon pa man ay sinabi niyang kung sino man ang nilalang na iyon ay pinapanatili lang nito ang bahagi para sa kanya. Subalit sa mga punto ring iyon matapos ng hibang makita ang anak ni Patriarch Liu ay harap-harapan niyang pinuri ang itsura nito, kaya naman upang mapasa kanya ang babae binantaan niya ang matanda na hindi niya uubusin ang pamilya nito kung maglalaan ito ng maraming gabi kasama siya. Sa kabila ng lahat tumugon lang ang babae na sa panaginip lamang nito iyon posibleng mangyayari, dahil hindi siya makapapayag na mabahiran ng masama ang kanilang lahi. Sa sinabi ng babae ay hindi ito nagustuhan ni Lei Chen daw at sa isang kisap lang ng mata, bigla na lamang itong lumitaw sa harapan ng babae dahilan upang labis nila itong ikagulat. Bukod pa dyan sinabi ni Lei Chen daw na dahil pakipot pa ito, sa palagay niya ay oras na upang ipakita sa mga ito kung ano ang kakayahan ng isang inner power fighter. Kasunod nito ay agad niya ring pinalipad sa eri ang mga tauhan ni Patriarch Liu nang walang kahirap-hirap gamit ang isang kompas ng kamay, kaya dahil sa bilis ng pangyayari ay wala na silang nagawa pa kundi mapasigaw sa pagkabigla. Matapos asikasuhin ni Lei Chen daw ang mga tauhan ay lumapit siya sa dalawang mag-ama dahilan upang pagpawisan ang dalawa ng matindi, at ipinagmayabang niyang alam ng isang napakatalinong inner power fighter kung paano niya ipapakita ng tama ang kanyang panloob na kapangyarihan. Gayunpaman ay tumugon lang si Mr. Liu ng pabalang, kung saan para sa kanya ay ito ang dahilan kung bakit ito ikinainggit ng buong Ocean East. Samantala maging si Miss Liu Qingqing ay hindi rin maiwasang mapasalita patungkol sa mayabang, ipinahayag niyang hindi niya lubos maisip na mayroong nilalang na may taglay na hindi na pangtaong lakas. Ngunit sa eksakto ring sandaling iyon ay may isang nilalang ang nagsalita mula sa likuran ng buong kaganapan, kung saan pinuri niya si Lei Chen daw sa taglay nitong kapangyarihan dahil malapit na nitong pantayan ang lakas ng kanyang anak sa larangan ng martial arts. Ilang sandali rin nagsalita ang katabi ng lalaki na kaninang nagsalita, at sinabi niya kay Ginong Lei na dinalhan ito ni Ginong Chen ng 200 taong gulang na wild ginsengs para ipagdiwang ang mga nagawa nito. Subalit sa sinabi ng lalaki ay tumugon lamang si Lei Chen daw ng pagtawa bago siya nagpasalamat kay Mr. Chen, ngunit batid niyang ang mga pinagsasabi nito ay puro lamang pambubola gayong nais lang talaga siyang ihambing nito sa kanyang ama na si Chen Ba daw ang patriyarka ng Chen family. Maya-maya lang matapos makita ni Mr. Chen ang babae, napasabi siyang mukhang medyo napahuli yata ang kanyang pagdating dahil mukhang maraming kaganapan ang kanyang hindi naabutan, kaya naman itinanong na lamang niya kung sino ang magandang babaeng ito. Sa katanungan ni Mr. Chen ay hindi naman rito tumangging sumagot si Lei Chen daw bagaman pinaligoy-ligoy niya pa ang usapan kung saan humingi siya muna ng pasensya dahil wala siya ritong maibibigay pang pasaya matapos siya nitong bigyan ng mahalagang regalo. Kaya naman tinanong niya si Mr. Chen kung nagustuhan ba nito ang babae sabay sabing maaari niya ito ritong ibigay bilang pamalit. Gayunpaman ay tinanong lamang siya ni Mr. Chen pabalik kung hindi ba ito nagbibiro, ipinaliwanag niyang hindi siya yung tipo ng taong mang-aagaw ng isang bagay na gusto ng iba. Samantala labis na nagalit si Patriarch Liu matapos niyang marinig ang kahibangan ng dalawa. Kaya't agad niyang pinrotektahan ang kanyang anak sabay nanindigan siyang dadaan muna sila sa kanyang bangkay bago nito makuha si Qingqing mula sa kanyang pangangalaga. Sa kabilang banda hindi nagustuhan ni Mr. Chen ang tabas ng dila ng patriyarka,
kaya naman agad na siyang naghanda ng isang malakas na atake para tuparin ang kahilingan nito kung iyon lang pala ang pamantayan. Gayunpaman bago paganap na dumampi ang kamao ng mayabang ay may hindi inaasahang nilalang ang biglang sumulpot kung saan sa pamamagitan ng isang darili, walang pag-aalinlangan niyang pinigilan ang ipinagmamalaking atake ni Mr. Chen. At nang tuluyang magtama ang dalawang malakas na puwersa, sa lakas ng impact bumalik ang ilang puwersa kay Mr. Chen kung saan para itong sumuntok sa isang sobrang tigas na bagay dahil hindi man lang niya napakibo ang kamay ng ating bida dahilan upang labis niya itong ikagulat. Sa kabilang banda dahil sa biglang pagsulpot ni Finzon sa kaganapan ay hindi ni Liu Qingqing rin maiwasang magulat, kaya dali-dali siya ritong lumapit at ipinahayag niyang masaya siya sa pagdating nito sa tamang oras sabay hiniling niya sa ating bidang tulungan ang kanyang ama dahilan upang mapatingin rito si Finzon ng may bakas ng awa sa mga mata. Sinabihan niya ang dalawa patungkol sa babae na isa itong tao hindi isang kalakal, kaya naman tinanong niya ang hibang na lalaki na bakit parang wala lang rito ang isang buhay na para bang wala man lang itong halaga. Sa tanong ni Finzon ay hindi naman rito tumangging sumagot si Mr. Chen kung saan sa umpisa ay tinaas niya muna ang kanyang dalawang darili, at sinabi niyang sa mundong ito ay mayroon lang dalawang uri ng tao, ang una ay ang maharlika kung saan siya na si Chen Hizhan ay dito nabibilang. Habang ang isa naman ay ang nilalang na tinatawag bilang mabababang tao na pwedeng paslangin lahat, kaya't tinanong niya ang ating bida na ano naman kung paslangin niya ang mga ito. Gayunpaman ay tinanong rin ni Finzon ang mayabang pabalik kung talaga bang sa tingin nito ay nagmula ito sa maharlikang pamilya, at kung gayon nga ay marahil may nalalaman ito patungkol sa kanya kung sino nga ba siya. Pero ngayon sa kanyang nakikita, wala man lang itong alam kahit kaunti patungkol sa kanya. Subalit kahit na binigyan na ni Finzon ng ideya ang mayabang ay talagang sinagad pa rin nito ang kanyang kahibangan kung saan nagawa niya pang duro-duruin ang ating bida at sinabi niyang wala siyang pakialam kung sino man ito, sapagkat ito dapat ang makaalam na ang kanyang ina ay si Sofia Shangguan na kilala sa Ocean East bilang pinaka-maimpluwensyang tao. Dagdag niya pa na ibinigay nito sa kanya ang buong Tido Restaurant bilang regalo sa kanyang kaarawan, kaya naman diretsahan niyang tinanong ang ating bida kung sino ito upang pangunahan siyang magsalita. Samantala dahil sa pamamahiya ni Chen Hizhan at pagmamayabang ng kanyang backer ay naging katatawanan ang bida sa harap ng mga hibang na tao sa paligid na dumalo sa seclusion party ni Lei Chendao. Sa kabilang banda sinabihan na lamang ni Po Shendong ang ating bida habang tinatawag ang pangalan nitong Finzon na bibigyan nila ito ng pagkakataong umiwas sa usaping ito, ngunit kapalit nun ay kailangan nitong makialam sa kanilang negosyo hanggat narito pa si Mr. Lei kaya ngayon ay nais niyang malaman kung ano ang pasya nito. Samantala namang laking gulat ni Chen Hizhan matapos niyang marinig mula sa bibig ni Po Shendong na ang kaharap nila ay si Finzon dahilan upang pabahagya itong matakot, kung saan sa una ay hindi pa siya makapaniwala sa kanyang narinig kaya't kinlaro niya pa ito ng mabuti. Subalit ang matinding takot kanina ng mayabang ay agad ring nawala matapos siyang pahinahunin ni Lei Chendao sa pagsasabing nandito lamang siya, at dahil roon, wala na dapat pa itong ipangamba sa kadahilan ng hindi ito magagawang saktan ng ating bida. Sa ibinigay na suporta ni Lei Chendao ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Chen Hizhan kaya naman laking pasasalamat niya sa tulong nito. Matapos si Chen Hizhan makahinga ng maluwag na ligtas siya sa kamay ni Lei Chendao ay muling nanumbalik ang kayabangan nito, kung saan agad niyang inutusan ang ating bidang lumuhod at magmakaawa para sa awa at nang sa gayon ay baka marahil magsalita pa siya para rito at mailigtas pa ang buhay nito. Gayunpaman ay hindi nagpatalo si Finzon sa payabangan pero totoo, ipinangalanda kanyang nangangamba siyang kung luluhod siya ay baka hindi makatiis ang gusaling kinatatayuan nila kaya naman baka dahil sa kanya ay gumuho ito at tuluyang masira. Subalit sinabihan lamang ito ni Chen Hizhan na huwag siya nitong patawanin, ipinaliwanag niyang ang Tido Restaurant na ito ng kanilang pamilyang Chen ay umiiral na sa Ocean East sa loob ng 100 taon kaya't ipinagmalaki nitong hinding-hindi ito babagsak kahit na mamatay pa ang ating bida. Ngunit sa tagos butong kayabangan ni Chen Hizhan ay hindi naman rito nagpaapekto si Finzon at sa halip ay inilabas niya lamang ang kanyang cellphone sabay sabing ba't hindi kaya subukan nila ang kahambugan nito. Sinimulang tumawag ng ating bida sa kanyang tauhan na agad naman nitong sinagot, tinawag ng tao sa kabilang linya si Finzon bilang sir at ipinaliwanag niyang natapos na niya ang lahat ng formalidad kaya naman ang lahat ng kapitbahayan ay nasa ilalim na ng paglikas. Nang marinig ni Chen Hizhan ang sinabi ng tauhan ng ating bida sa kabilang linya ay labis siyang nagulat,
kaya nang gagalaiti niyang tinanong si Finzon na anong lakas naman ng loob nitong humiling ng tulong mula sa iba. Sa kabilang banda tinapik ni Lei Chen daw ang likuran ng mayabang at sinabi niyang wag itong mag-alala dahil alam ng mga tauhan ni Finzon kung gaano sila kakapangyarihan, sa oras na dumating sila tiyak niyang luluhod ang mga ito bago sila. Sa ibinigay na saloobin ni Lei Chen daw ay mabilis namang naniwala ang kagaya niyang mayabang at habang may panghangal ng ngiti, sinabi nitong masaya siyang makita ang mga iyon na nagpapanik habang humihingi ng awa. Ilang sandali pa ay muling dinuro-duro ni Chen Hizhan ang ating bida, at tinanong niya ito kung alam ba nito kung paano ni Mr. Lei gagawing katatawanan ang mga bagay-bagay, kaya sinabi niya rin kay Lei Chen daw na bibigyan niya ang hangal na taong ito ng pagkakataon. Gayunpaman sa umpisa ay tinapik lang ni Finzon ang kamay ni Chen Hizhan bago niya ito hinawakan ng mahigpit, naiinis niyang tinanong ang mayabang na anong lakas naman ng loob nitong duro-duruin siya. Dagdag niya pa habang dahan-dahang pinipilipit ang kamay ni Mr. Chen na kung iniisip nito na mayroon itong backup, kung gayon ay ito ang malaking pagkakamali nito. Ibinalibag niya ang mayabang ng malakas sabay mariin niyang sinabing maging si Lei Chen daw ay walang kakayahang iligtas ito mula sa kanyang mga kamay, at sa ginawa ni Finzon ay tumilapon si Chen Hizhan patungo sa bintana dahilan upang mabasag ang salamin at lumusot ito rito. Sa takot ni Pu Zhendong na mamatay si Chen Hizhan ay agad siyang nagdudumaling tumakbo patungo roon, habang sa kabilang banda naman ay wala nang sinayang pang sandali si Lei Chen daw matapos lumipad ang kanyang kasamahan at dali-dali siyang nagpadala ng isang malakas na atake patungo sa ating bida. Subalit hindi pa man nakakarating sa kalahatian ang atake ni Lei Chen daw ay bigla namang sumulpot si Tang, kung saan walang pag-aalinlangan niyang sinalubong ang atake ng mayabang habang pinapalibutan ang kamao ng dilaw na enerhiya at sinabi niyang ang lakas naman ng loob nitong magbanta. Ilang sandali pa nang tuluyang magtagpo ang atake ng tigkabilang panig, walang kahirap-hirap lang ni Tang napalipad si Lei Chen daw palayo sa kaganapan na labis naman nitong tinagulat gayong napansin niyang malakas ang kanyang kaharap. Ngunit hindi rin kinalaunan ay ginamit niya ang kanyang paa upang pigilan ang patuloy na pagtilapon, sa isip-isip nito ay hindi siya lubos na makapaniwalang mayroong malakas na tauhan ang ating bida na nagtataglay ng malaking panloob na kapangyarihan. Samantala namang habang dahan-dahang naglalakad si Tang palapit sa mayabang, ipinaliwanag ni Tang rito na kaya hindi niya ito tinuluyan ng mabilisan ay dahil mayroon pang nais na makuha rito ang kanyang boss kaya naman sinabi niyang huwag itong mag-isip ng kung ano. Gayunpaman habang pinagpapawisan si Lei Chen daw ng matindi ay tinanong lamang niya ang tauhan ng ating bida, na bakit nagtatrabaho pa ito kay Finzon gayong may taglay naman itong hindi kapanipaniwalang kapangyarihan sapagkat wala naman itong makukuha mula ritong benepisyo. Kaya naman inalok niya si Tang na magtrabaho sa kanya kung saan pamumunuan nila ang buong Ocean East, idinagdag niya ring maging si Baron Chen na kabilang sa pinakamalakas na tao ay luluhod sa kanila kapag sila ay nagsanib puwersa. Sa sinabi ni Lei Chen daw tumugon lamang si Tang sa pamamagitan ng pagdura sa sahig senyales lamang ng kanyang pagtanggi, habang sa kabilang banda naman dahil sa ipinakitang asal ni Tang ay labis ritong nanggalaiti ang mayabang na si Lei Chen daw. Subalit sa huli ay napagdesisyonan din naman niyang tanggapin ang katotohanan na kasama ni Tang ang master nito na may kahangahangang lakas, bagamat labag sa kanyang kalooban ay sinabi niya ring sumusuko na siya kaya naman ipinahayag niyang lumipat na sila sa nais nilang talakayin sabay tanong kung ano sa palagay nito sa kanyang alok. Samantala diritsahang ipinabatid ni Finzon sa mga naruroon na inaako ang kanilang sarili bilang maharlika, na ang mga taong iniisip ang kanilang sarili bilang marangal na tao ay pawang mga bully lamang sa kabila ng mga patakaran. Kaya't kapag nadiskubre ng mga ito na dihado sila, ipapakita ng mga ito ang tunay nilang ugali at magiging duwag. Sa kabilang banda, lumabas na buhay pa pala ang mayabang na si Chen Hizhan kung saan habang tinutulungan siya ni Pu Zhendong na makatayo ng maayos ay tinanong niya naman si Lei Chen daw na bakit sumuko ito sa mababang uring tao kagaya ni Finzon. Ipinahayag niyang naglakas loob itong saktan siya, kaya naman hiniling niya kay Lei Chen daw na ipaghiganti siya nito para sa nangyari. Gayunpaman sa kabila ng mga pinagsasabi ni Chen Hizhan ay hindi man lang ito pinansin ng kanyang kapwa mayabang, bagkus ay tinanong lamang ni Lei Chen daw ang ating bida na anong dahilan kung bakit sa palagay nito ay kaya siya nitong talunin. Ipinagmayabang niyang isa siyang mahusay sa larangan ng espada, kaya't nakatitiyak siyang marami siyang pagkakataong manalo mula rito. Ngunit bago pa tuluyang magsimula ang tunay na laban, nakiusap si Patriarch Liu kay Finzon na wag itong magpabigla-bigla.
Bagaman nahihirapan siyang magsalita dahil sa malubha niyang natamong panloob na pinsala, sinabi niya pa rin sa ating bidang mag-iingat ito. Dagdag pa niyang wala siyang pakialam kung mamatay siya dahil matanda na siya, subalit masyado pang bata si Ching Ching para sa ibang bagay kaya hanggat maaari ay ayaw pa niyang mangyari iyon. Sa mga hinaing ni Tandang Liu ay sinabihan naman ito ni Finzon na huwag mag-alala habang may pilyong ngiti, sapagkat ang kanya lamang na makakalaban ay wala man lang pinagkaiba sa isang bongkos ng mga hayop na naghihintay lamang na sila ay paslangin. Makalipas ang ilang sandali, dahil interesado ang mga nakakakitang individual sa mangyayari ay napagpasyahan nilang pagmasdan ang kaganapan gayong para sa kanila ay isa itong malaking pagkakataong makitang makipaglaban ang nilalang na labis nilang hinahangaan. At habang nagkakalipon-punan pabilog ang mga side character, isa sa mga ito ang nagsalita patungkol sa ating bida kung saan sinabi niya sa kanyang kasama na mukhang nababaliw na ang lalaking iyon dahil alam ng lahat na ang magagaling na manlalaban ay hindi madaling hamunin upang labanan ang isa't isa. Samantala namang naisip ng katabi nitong lalaki na si Mr. Lei ay isang maimpluwensyang tao, kaya naman tiyak niyang magdurusa si Finzon sa mga kamay ni Mr. Lei kapag sineryoso nito ang laban kahit na mayroon pa itong makapangyarihang tagasunod, at dito na po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli.